Taong 1971, ang bansang Iran ay dumanas ng gutom at kahirapan at ang naisip na solusyon ng hari ng Iran para sa problemang ito ay ang magpa-party. Isang party na siyang naging pinakamahal at pinakabonggang party sa kasaysayan. Ang kabuuang gastos nito ay tinatayang nasa $635 million o humigit kumulang 32 billion pesos. Imbitado lahat ng hari, presidente at iba pang mga bigating tao sa buong mundo. At maging ang dating First Lady Imelda Marcos ay nakadalo rin sa pagtitipong ito. Gumawa pa sila ng artificial na gubat sa gitna ng disyerto para doon idaos ang party. Nasa 15,000 na mga puno, halaman at bulaklak ang inilipad sa lugar para itanim. At 50,000 songbirds ang inimport mula Europe para ilagay sa artificial forest. 18 na toneladang pagkain na inilipad pa galing sa Paris. Nagpatayo rin ng airport at 2 hotel para sa mga bisita. Ngunit hindi lubos akalain ng hari ng Iran na ang kanyang bonggang party ay isa sa magiging dahilan para siya'y mapatalsik sa pwesto. Bakit ba naisipan ng hari na magsagawa ng napakabonggang party ganong naghihirap na nga ang kanyang bansa? Si Shah Muhammad Reza Pahlavi ay ang huling Shah o hari ng Iran, emperor at binansagang King of Kings. Noong 1960s ay naging isa siya sa pinakamayamang tao sa mundo at siya ang batas sa bansang Iran. Lahat ay kaya niyang gawin at lahat ng tumutulog sa kanya ay pinaparusahan. Kahit na mayaman sa oil ang bansang Iran, ang kondisyon ng kanilang ekonomiya ay hindi maganda. Maraming mamamayan ang naghirap at nagutom, kaya kailangang humanap ng paraan ang Shah para makabangon ang bansa. At ang naisip niyang paraan, ang magpa-party. Imbitado lahat ng pinuno ng mga bansa sa buong mundo. Naniniwala siya na sa pamamagitan nito ay magkakaroon ng magandang imahe ang Iran. Ipapakita niya na kahanga-hanga ang bansa at ito ay bumabangon. Gaganapin ang handaang ito bilang pag-alala sa ika-2500th anniversary ng kauna-unahang Persian Empire na itinatag ni Cyrus the Great. Magandang pagkakataon ito para ipakita niya sa lahat ang kanyang kapangyarihan na siya ang bagong Cyrus na tutulong sa Iran na maging isa sa pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Kaya naman, bumuo siya agad ng committee para planuhin ang party. Dahil sa walang malaking hotel o infrastruktura sa Iran na makakapag-accommodate sa napakaraming bisita, ay napagdesisyonan nilang sa Persepolis na nasa gitna ng disyerto na lang, idaos ang party. Sinimulan nila ang paghahanda 1 taon bago ang anibersaryo. Dahil nasa disyerto ang kanilang venue, ay nagtayo sila ng tent city at gumawa ng isang gubat sa disyerto. Nasa 15,000 na mga puno, halaman at bulaklak ang inilipad sa lugar para itanim. At pati tubig ay kailangan rin nilang ilipad sa disyerto para mabuhay ang mga tanim. 50,000 songbirds at 20,000 sparrows ang inimport mula sa Europe para ilagay sa artificial forest. Ngunit marami sa mga ibon ang namatay dahil sa uhaw at sobrang init. Isang paliparan rin ang ginawa malapit sa Persepolis para sa mga darating na bisita. World-class architects naman ang gumawa ng 50 luxurious air-conditioned tents na sa Paris pa ginawa at transport sa Persepolis at doon inassemble. At hindi lang yan, nagpatayo rin ng 2 hotel ang Shah sa syudad ng Shiraz para i-accommodate ang mga hindi gaano kaimportante na mga bisita at media personnel. At syempre, ang pinaka-importante sa lahat ay ang pagkain. Nasa 80 na toneladang pagkain ang inilipad mula sa Paris ng napiling restaurant para sa catering. Kasama na dito ang 380,000 na itlog. Mayroon ding libu-libong bote ng mamahaling alak.
Ang tent city ay may restaurants, bar, casino at salon. Dahil sa mga high profile ang dadalo sa handaang ito, siniguro nang siya na magiging ligtas ang mga bisita. Kaya naman nag-deploy siya ng 65,000 na sundalo para bantayan ang lugar. At ipinasara pa ng siya ang border para wala talagang makakapasok o makakalabas ng bansa maliban sa kanyang mga bisita. Hanggang sa dumating na nga ang pinakahihintay ng lahat, ang billion-dollar party ng siya. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ang tatanungin, magandang ideya ba ang ginawa ng siya para sa kanyang bansa? Pakishare ang inyong opinion sa comment section. Nang dumating ang araw ng handaan ay napakaraming eroplano ang dumating sa tent city. Sakay ang mga kilalang pinuno ng mga bansa. Nag-order pa ang siya ng 250 bulletproof limousines para ihatid ang mga bisita mula sa paliparan papuntang tent city. Ayon sa The New York Times, ang pinakaunang dumating daw sa mga guest ay ang dating First Lady Imelda Marcos kasama ang 15-year-old na si Senator Amy Marcos. Dumalo ang Prime Ministers ng France, Italy at South Korea. Nandyan din ang mga presidente ng India, Pakistan, Lebanon at Brazil. Ang pagkain ay nihanda sa Banquet Hall na nasa pinakamalaking tent. Ang mesa ay may habang 70 meters at hinabi pa ito ng 135 na kababaihan sa loob ng 6 na buwan. At para maipaalam sa buong mundo ang kaganapang ito, nag-hire pa ang siya ng direktor para gawin itong film event na ipinalabas sa buong mundo, habang ang Hollywood actor na si Orson Welles ang naging narrator. Ginanap ang main event sa pangalawang araw kung saan may parada ang nasa 10,000 na sundalo ng Iran na nakakostume ng tulad ng kasuotan sa Persian dynasties. Pagkatapos ng party ay umuwi ang mga bisita na may kanya-kanyang dalang kwento tungkol sa handaan. Hindi sigurado kung magkano talaga ang kabuuang gastos sa naturang party dahil iba-iba ang nakalap ng aming source. Ayon sa Time Magazine, ang kabuuang gastos ay nasa $635 million o humigit kumulang 32 billion pesos sa ating pera ngayon. Ayon naman daw sa siya, nasa $17 million lang daw ito. Ngunit ayon sa mga Iranian people, sa tingin nila ay hindi daw bababa sa $500 million ang ginastos dito. Dahil sa engranding party ay matinding batikos ang natanggap ng siya at nawala sa kanya ang suporta ng mga Iranian. Marami ang tumuligsa sa siya at makalipas ang 3 taon ay nangyari ang Iranian Revolution. Pinatapon ang siya sa Egypt at doon na rin siya binawian ng buhay pagkalipas ng 1 taon. Naniniwala ang mga historians na ang engranding party ay isa sa mga naging dahilan sa pagbagsak ng pamumuno ng siya noong 1979. Samantala, ang tent city ay isa ng tourist attraction ngayon matapos kunin ng mga tao ang mga kagamitan noong kasagsagan ng revolusyon. Kung nagustuhan niyo po ang video natin ngayon, pakiclick ang like button. At kung bago pa lang po kayo sa aming channel, make sure na mag-subscribe kayo para lagi po kayong updated sa mga bagong videos namin. This is your Ate O from O Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!